Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin sa araw na ito ang unang pagpapakita ng mahal na Inang Birhen Maria doon sa Fatima, Portugal. Tayo'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil kahit na nasa langit na ang ating mahal na ina, siya'y bumabalik dito sa mundo. Dahil mahal na mahal niya tayo, gusto niyang maligtas ang ating mga kaluluwa. Minsan pa italaga natin ang ating mga puso sa kalinis-sinisang puso ni Maria. At para tayo ay makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo'y magpakumbaba, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makakabayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin na mahal na Birhen, Ina ng Diyos, na nagpakita sa Fatima. Para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Itong lahi ng aking bayan ay makikilala sa lahat ng bansa. Pati anak nila'y makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanlang anak ng Panginoon saan man makita, at tatawaging bayang pinagpala, hinirang ng Panginoon. At ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kabiyak na hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Ang prinsesa sa palasyo'y pagmasdan mo't anong ganda. Sinulid na ginto-ginto ang niyaring damit niya. Sa makulay niyang damit, sa hari ay pinapunta. Haharap sa haring yaong, mga abay ay kasama. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak. Na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Darami ang iyong supling sa daigdig maghari. Kapalit ng ninuno mo sa sinumang mga lahi. O kabiyak ng hari namin,
ang payo ko'y ulinigin. Alleluia, 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 alleluia. Birhen Mariang mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Why is Our Lady of Fatima so popular among Catholics? Bukod po sa Lourdes, France, sa Guadalupe, sa Mexico, isa po ang Fatima sa Portugal na madalas dinadayo ng mga pilgrims, ng mga nananampalataya. Bukod po sa pagpapakita ng mahal na ina doon sa Fatima sa Portugal, sa tatlong bata, ang pangalan po nila ay si Lucia, Francisco at si Jacinta. May sunod-sunod po na mga milagrong naranasan ang mga tao doon sa Fatima noong 1917. Isa po dito yung tinatawag na Miracle of the Dancing Sun. Libo-libo pong mga tao ang nakakita, gumagalaw ang araw. Ang sabi po, para bang lumalapit ito sa mundo, lumalayo, lumalaki, lumiliit. Kaya akala ng mga tao nung unang araw, nung unang panahon, ay katapusan na ng mundo. Pero napaka-imposible ginawa ng Diyos bilang isang tanda na ang kanilang nakikita ay galing sa Diyos. Pero ang pangalawang milagro po ay ang pasasalamat ng mga tao doon sa Portugal dahil nung unang digmaang pandaigdig o World War I, ni isang bala daw, ni isang bomba, wala daw pong dumapo, walang sumabog doon po sa lupain ng Fatima sa Portugal. Habang ang buong Europa po ay nabalot sa gera, may hidwaan, may patayan. Bukod tangi po dito sa Fatima, napakapayapa, hindi po sila nadamay sa gera. Pero kilalang-kilala din po ang Our Lady of Fatima dahil po sa kanyang mensahe. Ang tawag po nila dito ay ang mga sekreto ng Fatima. At ang pinakamahalagang sekreto ng Fatima na nabunyag, nalaman po natin, ay yung unang vision na pinakita ng mahal na ina sa mga bata. Pinakita daw ng mahal na ina ang tunay na itsura ng impyerno. At ang hiling niya sa lahat, di lang po dito sa mga bata, ay magdasal tayo ng rosaryo para maligtas tayo sa apoy ng impyerno. Hiniling po ng mahal na ina na nagpakita doon sa Fatima sa pamamagitan ng pagrorosaryo, ito sanang maging daan ng pagbabago ng puso ng mga makasalanan para hindi sila magdusa doon sa impyerno. Kaya nga po, kung dadasalin niyo ang rosaryo, lalong-lalo na, particularly yung Aba Ginong Maria, paano po natin tinatapos ang dasal na ito? Diba? Sa pamagitan ng sinasabi nating, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Ang hinihiling natin ay ang proteksyon ng Diyos sa punto, sa bingit
ng ating kamatayan. Dagdag pa po sa dasal ng Rosaryo ay yung tinatawag nating Fatima prayer. Alam na alam po natin ito, which goes, O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell and lead all souls into heaven, especially those who most need of your mercy. Ganda po, no? Sigurado naman po, lahat tayo ay mamamatay. Hindi lang natin alam kung kailan. Ang pinakasigurado ay ang ating buhay ay may katapusan. Kahit na paano mo iwasan yan, kahit na paano mo pagplanuhan, tadhana natin ang kamatayan. Pero ang tanong, saan tayo mapupunta pagkatapos ng ating kamatayan? Tatlo lang naman po ang ating paroroonan pagkatapos ng ating buhay dito sa mundo. Either we go to heaven or purgatory, second, or we go to hell. At napakaganda po nung turo ni Bishop Fulton Sheen. He beautifully defined these three destinations of the soul as hell is the presence of pain without love, while purgatory is the presence of love with pain. And third, heaven is the presence of love without pain. Napakasarap po, hindi po ba? Kung darating ang araw, tayo'y mapupunta sa langit. Dahil ang lugar na ito ay isang lugar ng karanasan ng pagmamahal na wala ka ng mararanasan na sakit, hirap o lungkot. Pero, bakit pa rin merong mga kaluluwa na napupunta sa impyerno? Napakaganda naman ng langit. It is the presence of love without pain. Ang sabi po ni Sister Faustina na madalas ang mga napupunta daw sa impyerno ay yung mga taong hindi naniniwala sa impyerno. Sister Faustina also had a vision of hell. And she talked to one of the souls there, and she discovered they did not believe that there was a hell. Pero kapatid, kahit na tanggihan mo, kahit na i-deny mo ang impyerno, totoo ito. Noong pong October 1936, ilang taon po pagkalipas ng pagpapakita ng Birhen sa Fatima, habang nagdadasal si Sister Faustina, sa kanya naman pinakita ng Diyos ano ang itsura ng impyerno. Ito daw po ay isang lugar ng pagdurusa, katakot-takot na torture. Hirap na hirap daw po ang mga kaluluwa na nandirito dahil sila po ay nasusunog sa apoy na hindi namamatay. Remember, this is how Jesus also described what hell is. It is a place where the fire is not quenched. Puno din daw po ng mga uod. Pero ang pinakamalungkot na karanasan ng impyerno, ano po? Ay yung kawalan ng presensya ng Diyos. Hell is a place devoid, absent of the presence of God. Di po ba? Di bali na ikaw ay mahirapan, masaktan sa buhay, basta't kasama mo lang ang Diyos. Dahil habang nandyan ang Diyos, kasama mo, may pag-asa. At dahil wala ang Diyos sa impyerno, wala itong pag-asa. At kapag walang pag-asa, anong ibig sabihin? Meron lang kamatayan. Meron lang kadiliman. Sabi po ni Sister Faustina, mas maganda daw na maranasan mo na lahat ng pagdurusa sa buong mundo habang buhay ka, kesa sa masilip mo kakaunti lang ang kasamaan ng impyerno. Kaya nga, nung nahimasmas daw si Sister Faustina, ilang araw daw po siya, ilang linggo daw po siya na nakahiga, nagre-recover. Hirap na hirap daw po siya. Umuhugot siya, nagpalakas muli siya. Kasi talagang naubusan daw siya ng lakas doon sa nakita lang niya. Tagapanood lang siya ng larawan ng impyerno. Pero hirap na hirap siya. Paano pa kaya kung ang kaluluwa mo mismo ang dumadaan doon sa pagdurusa? Ang impyerno ay ginawa po para sa mga demonyo.
Pero bakit ba napupunta ang tao dito? Ito ay dahil hindi tinatanggap ng tao ang pagmamahal ng Diyos. If someday, my dear friends, you will go to hell, it is not because God wants it. It is because you wanted it. God, all our life is offering His love, His grace, and yet we reject it. And when you do not accept the love and the grace of God, that is already the highway going to hell. Baka hindi niyo po alam, kung babasahin niyo po ang Biblia, mismo ang mga masasamang espiritu, takot na mapunta sa impyerno. You might be surprised of that detail, that even evil spirits fear hell. Masasamang espiritu na yan, ha? Ayaw pa nilang mapunta sa impyerno. Pero nakakapagtaka, tayo mga tao dito sa mundo, habang nabubuhay tayo, para bang walang impyerno para sa atin. Yan po ang dahilan bakit nagpakita ang Birhen doon sa Fatima. Dahil patay na ang konsensya ng tao. Dahil lumayo na ang tao sa Diyos. Nagpakita ang ating mahal na ina doon sa Fatima para gisingin muli ang tao sa katotohanan. Merong impyerno at meron din langit na naghihintay para sa atin. Ang tanong, ano ang iyong pipiliin? Kapatid, habang may oras pa, habang buhay ka pa, piliin mo naman ang daan papunta sa langit sa pamagitan ng ating pananalig kay Jesus. Dahil si Jesus ay ang ating daan, ang ating katotohanan at ang buhay. Ngayon ang tanong, paano natin din maiiwasan ang impyerno? Sabi ng ating mahal na ina na nagpakita sa Fatima, kailangan nating italaga ang ating puso sa kanyang kalinis-sinisan na puso. Consecrate your hearts to the Immaculate Heart of Mary. In other words, to avoid hell, we must put heaven in our hearts. I will repeat that. To avoid hell, you must put heaven in your hearts. Marami pong paraan para luminis din ang ating mga puso at kalooban. Magsakripisyo po kayo. Pumunta po kayo sa confession. Magrosaryo po kayo araw-araw. Lagi po kayong magsimba. Bumisita naman po kayo sa Holy Eucharist. Ang sabi po ni Don Bosco, dalawa lang naman bagay ang kinakatakot ng demonyo at iiwasan tayo ng masama kung palagi nating gagawin ang dalawang bagay na ito. The first one, the devil is afraid of frequent communion. But second, the devil also fears the person who frequents visiting the Holy Eucharist. Hindi po tayo makukuha, hindi po tayo mahuhulog sa impyerno kung nasa puso natin si Jesus. Kaya magpasalamat po tayo dahil ang Diyos nagmamalasakit sa atin. Ang Diyos, mahal na mahal ang ating kaluluwa. At ano ang tanda ng pagmamahal ng Diyos? Pinadala niya ang ating mahal na ina doon sa Fatima para ipaalala sa atin ang katotohanan, ang nakakatakot na itsura at karanasan ng impyerno. Ayaw tayong mapunta ng Diyos doon. Pero walang magagawa ang Panginoon kung pipiliin mo pa rin magpatuloy sa pagkakasala. Kaya naman habang tayo ay nagpapasalamat sa Diyos, pasalamat din po tayo sa pag-ibig ng ating mahal na ina, si Maria. Minsan pa, lagay natin muli ang mensahe ng Fatima sa ating mga puso at damdamin para maligtas tayo sa apoy ng impyerno. At pagdating ng araw ang ating mga kaluluwa ay makauwi sa kanyang kaharian sa kalangitan. Sabihin natin, Mahal na Birhen Maria, ang Santissimo Rosario ng Fatima. Ipanalangin mo kami, gabayan mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo, ihandog natin sa ating Diyos ang kapayapaan ng pagkikipagkasundo sa pamagitan ni Jesus, ang anak ni Maria. Ipanalangin natin na manatili sa atin ang kapayapaan. At ating sabihin, idalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, sa ilalim ng pagtangkilik ng Birhen ng Fatima,
Naway higit na mailapit ang bayan ng Diyos kay Kristo at sa isa't isa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno sa buong mundo, naway patnubayan ni Maria, ang Birhen ng Fatima, sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan ang mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyanong pamayanan, naway magsikap na makamit ang kapayapaan ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, nalalaman namin na nagmumula sa iyo ang lahat ng mabubuting bagay. Pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan sa tulong na makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak, ay tumulong nawa sa aming ginagawa, upang siya ay iniluwal ni Maria, na hindi bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay maging dapat ng kalugdan mo ang aming paghahain. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon kasama mo, at ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala, maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birhen nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin. Kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo, aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo.
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Birheng Maria, dala sa umaga, noon pa man ay itinangi ka. Ang iyong liwanag ang takdang lulupig kay Satanas, tao'y ililigtas. Iyong tunghan kaming nananambitan, at ang lupang iyong tinapakan. Tulong mo'y ilawit sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ay iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay maging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kalooban mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Bakit nananakot ang mahal na ina? Bakit pinakita niya ang larawan ng impyerno sa mga maliliit na bata? Parang napakasama naman niya. Hindi po ba? Hindi po nanakot ang mahal na ina. Pinaalam niya ang katotohanan. Ang nananakot, gumagawa ng kwento. Di po ba? That is the meaning of fear. F-E-A-R means false expectation appearing real. Hindi nanakot ang ating mahal na ina. Sinabi lang niya, pinakita lang niya ang katotohanan. Nasa atin na lang kung paniniwalaan natin siya o hindi. Ano ang sabi sa Ebanghelyo kanina? Mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad dito. Tinanggap na natin ang salita ng kanyang anak. Pero nasa atin na lang kung susunod tayo sa kanya. Kaya mga kapatid, para sa ating pong assignment, ay magdasal po tayo ng Aba Ginong Maria. Say 3 Hail Marys today. 1, for you, for the salvation of your soul. 2, for your loved ones, that they may also be saved from the fires of hell. But 3, please pray for our new Holy Father. Napakaganda po nung pangalan na pinili ng ating bagong Santo Papa, Pope Leo XIV. Tinutuloy po niya yung naumpisahan ni Leo XIII. Alam niyo po ba kung ano yung panalangin na ginawa ni Pope Leo XIII? Ang panalangin kay San Miguel Arcangel. Kaya pagdasal po natin ang ating Santo Papa na siya ay proteksyonan. Siya din po ay malayo sa kapahamakan, sa kasamaan. Para sa buong lakas, pagpatuloy po niyang paglilingkod sa ating inang simbahan. Ang ating Santo Papa, nagiging tanda ng ating pagkakaisa bilang isang simbahan, pinakakatawan ni Kristo dito sa mundo. At ang ating Santo Papa, ang nagiging tulay din natin sa ating Diyos, sa ating Panginoong Heso Kristo. So please, pray 3 Hail Marys for you, for your loved one, and for the Pope. Ngayon pong ating pinagdiriwang, ginugunita ang pagpapakita ng ating mahal na ina doon sa Fatima, Portugal. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at basbasan kayo ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.